obligasyon bilang individual. At ginawa po natin, pag-aralan natin. Ito po yung Samaritano po. Pag sinasabing Samaritan o Samaritano sa New Testament, ito yung lahi na kinamumuhihan ng mga Hudyo. Bagamat sila hindi lahi Hudyo, pero sila po ay nagkaroon ng ibang lahi na hindi Hudyo, so hindi sila tinatanggap ng mga Hudyo bilang mga Hudyo. So, ibig sabihin, wala silang pakikisama sa mga Samaritano. Kung ikaw isang Hudyo, wala kang, ayaw mo kasama isang Samaritano, ibig sabihin. Hindi sila nagsasama. Kaya dito po sa parable na ginamit ng Panginoon, itinuturo sa atin kung sino ang ating neighbor, sino ang ating kapwa, na dapat nating tulungan. Ito po ang mababasa natin. Ito po sa salitang banyaga. And behold, a certain lawyer stood up and tested them, saying, Teacher, what shall I do to inherit eternal life? Pag sinabi natin lawyer, ito isang pariseo. Sabihin magaling sa kautusan. Sabihin, katulad po ni Apostle Paul, sa isang pariseo. Kasi magaling sa kautusan ni Moises. Kasi natin, ang ating Panginoon sa kanyang pangangaral sa lupa, palagi siyang sinusubukan ng mga Saduceo, mga Pariseo. Sila nagtatanong, hindi upang malaman kung ano sagot. Naghahanap lang sila ng pagkakataon para magkaroon ng sumbong laban sa ating Panginoon. And he said to him, what is written in the law? What is your reading of it? Ano ba nakasulat sa inyong kautusan? Kasi po natin, dalawa lang ang nakalagay. So he answered and said, you should love the Lord your God with all your heart. Mahalin mo yung Panginoon Diyos ng buong puso mo. Yan ang unang kautusan. Pangalawa, with all your soul and with all your strength. So dito makikita natin isang bagay. Magsimula po tayo 19, ano? So matatapos tayo 9:40. Nakalagay dito yung dalawa lang nakalagay. Sabi niya, mahalin mo ang Panginoon Diyos ng buong puso mo, ng buong kalwa mo, at ng iyong buong kalakasan kanya. And with all your mind, itong kaisipan. And your neighbor as yourself. Dalawa lang. Pag tinignan natin yung 10 Commandments, to Exodus chapter 20, at saka sa Deuteronomy chapter 5, dalawa lang. Ang unang bahagi ng mga kautusan ay patungkol sa Diyos. At yung ikalawang bahagi ng kautusan ay patungkol sa kapwa kanya. Yun ang makikita natin. So lahat ng nakasulat sa Old Testament, dalawa lang ang pinupuntahan. Mahalin mo ang Panginoon Diyos at mahalin mo yung kapwa kanya. And he said to him, he answered rightly to this, and you will live. Ang kautusan po ni Moises, kapag ka ito inasunod mo, at di ka nagkasala, ikay magkakaroon ng buhay ng walang hanggan. Yan sabi ng Panginoon. But he wanting to justify himself, said to Jesus, who is my neighbor? Sino ang aking kapwa? Ila sabi niya. Kasi yung pangalang bahagi, mahalin mo yung kapwa kanya. Your neighbor is yourself. Kung paano pagmamahal sa sarili mo kanya, ganun ang pagmamahal sa kapwa mo. Kung tinanong niya, sino ang aking kapwa kanya? Then Jesus answered and said, a certain man went down from Jerusalem to Jericho and fell among the thieves, who stripped him of his clothing, wounded him, and departed, leaving him half dead. So itong taong ito ay naging biktima ng mga magnanakaw. Ginawa lahat ng kanyang damit, siya'y sinaktan, at iniwan na alas patayin na kanya. Ito sinasabi sa atin. So yung kalagayan ng taong yun. Ngayon, ito nakita namin. Now by chance, a certain priest came down the throne. Kung kayo sacerdote, para kang makakaral, alam mo, kautusan, di ba? O sinong mas nakakalam na kautusan, yung mga sacerdote. And when he saw him, he passed by on the other side. So, ibig sa tulungan niya yung tao, iniwasan niya kanya. Pangalawa, likewise a Levite
Itong dalawang ito, sila yung galing sa lahi ni Levi, yung mga anak ni Aaron ay saserdote. At yung ibang anak ni Levi, naging mga Levita. Silang tumutulong sa paglilingkod ng mga saserdote. When he arrived at the place, Cain and looked and passed by on the other side. So iniwasan nila yung tao. But a certain Samaritan, ito po yung medyo ironic. Itong Samaritan, itinuturo silang marumi ng mga Hudyo. As he journeyed, came where he was, and when he saw him, he had compassion. Ganyan. So ito pong tao na itinuturo ng mga Hudyo na hindi tapat sa Diyos. Dahil sila may ibang nagkaroon sila ibang lahi. Siya'y naawa kanya. So he went to him and bandaged his wounds, pouring on oil and wine. So pansinin natin, yung salitang wine, alak, o ano naman po grape juice, o kung ito yung mag-alak talaga, ito yung ginagamit na paggamot. So may sugat siya, so ginamit niya yung wine para linisin yung gamot. And he set him on his own animal, brought him to an inn, and they took care of him. On the next day, when he departed, he took out to the denarii, gave him then to the innkeeper, and said, take care of him, and whatever more you spend, when I come again, I will repay you. Kanya. So, bahala ka sa kanya. Ikaw lang bahala sa kanya. Pagbalik ko, mabayaran kita kung meron pang karagdagang gastos sa'yo. So, tanong ng Panginoon. So, which of these three do you think was neighbor to him who fell among the thieves? Kanya. Ang sagot ng tao, and he said, he would show mercy on him. Then Jesus said to him, go and do likewise. So ito po isang parable ng ating Panginoon na nagtuturo sa atin kung sino ang ating kapwa. At kung anong gagawin natin sa ating kapwa kung sino nangangailangan kanya. Dito siya napasinin natin, yung Samaritan, hindi niya kilala yung tao. Nakita niya, kailangan ng tulungan, so tinulungan, hindi niya kilala. May tinulungan niya kanya. So yung Samaritano, siya nakasunod sa kautusan. Sinibig niya kanyang kapwa, gaya ng kanyang sarili. Siya nakasunod. Yung mga Levita, yung sacerdote, na napapailalim sa kautusan ni Moises, hindi sila sumunod doon sa kautusan na sinabi ng ating Panginoon. So dito po sa kasaysayan na ito, maraming bagay ang tinuturo sa atin. Hinggil po sa pagtulong sa mga nangangailangan. So, kung meron tayong pagkakataon ng gawa ng mabuti sa isang taong nangangailangan kanya. Of course, sa panahon natin ngayon, kailangan gamitin natin ng ating kaisipan. May mga tao din natin kailangan tulungan. Pero ito isang pagkakataon na kailangan siyang tulungan. Nakandusay siya. Alas patay na siya kanya. So, ito yung pagkakataon ng pagtulong kanya. So, dito balik tayo sa Lucas chapter 10, 36 to verse 37. So which of these three do you think was neighbor to him who fell among the thieves? And he said he would show mercy on him. Yung nagpakita ng kaawaan sa kanya-kanya. Then Jesus said to him, go and do likewise. So Galatians chapter 6 verse 10, ito po ay isang commentary, sinabi ng Panginoon. Therefore, as we have opportunity, so tandaan po natin, kung wala tayong pagkakataon, wala kang magagawa. At gusto mo siyang tulungan, wala kang pagkakataon. Pero kung may pagkakataon ka kanya, as we have opportunity, kung may pagkakataon ka kanya, let us do good to all, especially to those who are of the household of faith. So tayo po ay mayroong obligasyon kanya na gawa ng mabuti sa lahat. Kung may tayo pagkakataon. At kung dumating tayo sa pagkakataon kanya. Pero tandaan po natin, ang ating priority, yung ating mga kapatid sa pananampalataya. So ito yung sinasabi ng Panginoon. Katulad ng kasaysayan ng Samaritano, yung Good Samaritan, ganyan. Tinulungan niya yung isang tao na nangangailangan at meron siyang pagkakataon. So tinulungan niya ganyan. Yung dalawa, meron silang pagkakataon, pwede siya tumulong. So, yung tao yung kanya ang sumunod sa kautusan ng pagtulong o pagmamahal sa kanyang kapwa,
gaya ng kanyang sarili. Kung meron tayong pagkakataon, ganyan. Yung pong dalawa, na dapat sana ay silang unang tumulong. Bakit? Sapagkat silang nakakalam ng kautusan. Di ba sila nakakalam ng kautusan? Akala ko umalis na sila sa Stella Doyle. Hindi ba sila? Talagay natin ito sa Australia na lang pala. So yun po mga dapat sana ang unang tumulong kayo. Dahil alam nila ang kautusan, hindi na tinulungan. Sila yung bumiwas kanya. Doon sa taong nangangailangan, samantalang sila nakakaalam ng kautusan. So tayo rin mga kapatid, sa lahat ng mga tao sa mundo, ang mga Kristiyano nakakaalam ng kalooban ng Diyos. Yung iba mga tao, di nila alam o alam nila sa maling paraan. Tayo po'y katulad ng saserdote at ng Levita na nakakaalam sa kautusan ng Panginoon. Sila dapat unang tumulong doon sa nangangailangan. Pero hindi sila tumulong. Hindi mo iwas sila doon sa kailang responsibilidad. Balikan po natin. Now by chance, a certain priest came down the throne. And when he saw him, he passed by on the other side. So he umiwas. Katulad din ng Levita, ganoon din ang ginawa. So umiwas kanya. So hindi nila tinulungan yung tao. Pero sila nakakaalam ng kautusan. Alam nila na dapat nilang tulungan yung tao, pero hindi na tinulungan ganyan. Ito po yung kasalanan. Wala naman sila ginang masama. Wala sila nilabag actually. Meron silang hindi ginawa. Dalawa po ang ibig sabihin ng kasalanan. Pag tayo lumabag sa kautusan ng Diyos, pag tayo nag-commit ng transgression sa kautusan ng Diyos, kasalanan po yun. Dito po sa 1 John, chapter 3, verse 4. Maliwanag po sa atin yan, na kapag sumalasang tayo, sa anumang utos ng ating Panginoon, nagkasala tayo. That's a violation, di ba? Transgression, ito po ang ating mababasa. Ito. Ang sino mang gumagawa ng kasalanan, ay lumalabag din naman sa kautusan. At ang kasalanan ay ang paglabag sa kautusan. Maganda yung salin nito, di ba? Pero may isa pang uri ng kasalanan. Ito yung ginawa nila eh. Kung alam mo ang paggawa ng mabuti at hindi mo ito ginawa, ito rin ay kasalanan. So yun pong mas mahirap na kasalanan. Iyan karamihan po ng ating pagkakasala kabisan ay doon sa bagay na yun. May mga bagay na dapat natin gawin, hindi natin ginawa. Sa James, chapter 4, verse 17. Kaya ang sino mga nakakaalam ng paggawa ng mabuti, ngunit ito hindi ginagawa, hindi kasalanan sa kanya. Ito mabakas mabigat na kasalanan. Ito ginawa ng dalawa eh. Hindi nila ginawa, dapat nilang gawin. At sa galon sila nagkasala. Yung isa hindi. Sila ang dapat unang tumulong. Dahil siya saserdote, parang siyang mangaralyo, at yung Levita ay katulong ng saserdote. Pero hindi nila ginawa kanya. Sila yung umiwas. Hindi nila ginawa, dapat nilang gawin. Yun po yung kasalanan. Yung paggawa ng mabuti, hindi natin ginawa, kasalanan po yung kanya. Yung po mga Samaritano, sila yung kinamumuhihan ng mga Hudyo. Ayaw nilang kasama yan. But they are despised by the Jews. Pero siya may kaawaan at tumulong kanya. Siya sinasabi ng Panginoon na minahan niya kanyang kapwa. Bagulitan natin. Ganito ang extent. Ganito ang extent ng kanyang kaawaan. Actually, nung tinulungan na niya, nung unang pangangataon, dapat tapos na yung kanyang obligasyon. Di ba? Tinulungan na niya. Pero ito yung extent ng kanyang pagtulong. But the second Samaritan, as he journeyed, came where he was. And when he saw him, he had compassion. So, inaawa kanya. Yung salita compassion at mercy, alas pareho lang po yun. So, he went to him and bandaged his wounds, pouring on oil and wine, and he set him on his own animal. So, siya naglakad. At yung tao ang nasa kanyang, o camel man yan, o ano man, brought him to an inn and took care of him. So, sinalagaan yung tao. On the next day, when he departed, he took out to the denarii, gave them to the innkeeper, and said to him, take care of him. So, siguro hindi pa siya magaling.
And whatever more you spend, when I come again, I will repay you. Yung mga tao noong unang panahon, di katulad ng mga tao ngayon. Nakasalala sa salita. Sabi niya, wala mo pang gagastos mo sa kanya, pagbalik ko, babayaran kita kanya. So, extent na kanyang pagtulong, ay hanggang doon sa pagkakataon na gumaling yung tao kanya. Yun ang kanyang kaawaan. Yung sinasabi ng ating Panginoon sa kasaysayan na ito. So, ito isang parable, pero ibig sabihin, ito talagang nangyayari. May nangyayaring ganyan kasi sa panahon natin ngayon. So, yung tao ito ang mayroong pagmamahal sa kanyang kapwa. So, tinuturuan tayo ng Panginoon, ng example, kung paano natin ipakikita yung pagmamahal natin sa ating kapwa. Ano ang basihan, no? Bakit nagawa ng tao yun? Bakit hindi sa mahirap gawin? Siya mahirap gawin, di ba? Eh, ito yung self-consecration, napakabigat na salita. Pero ibig sabihin lang, ibinibigay mo yung sarili sa Panginoon. Ipinapahilalim mo ang sarili mo sa Panginoon, ganyan. Kung anong kalooban ng Panginoon ka mo, yun ang aking gagawin. Doon po sa Macedonia. Ito mga taong ito, hindi sila mayaman. Ang katotohanan, sila'y dukha. Hindi lang sila dukha. Mahirap talaga sila. Hindi po natin alam ang sitwasyon nila nung panahon na yun. Pero obviously, yung mga taga-Corinto, yung isang syudad, at tulad ng Angeles, o ng Maynila, yun ay mayaman na syudad. Dumadaan lahat doon ang mga barko sa lugar na yun. So maraming trade, maraming business, so mayaman yung mga tao. Pero itong taga-Macedonia, ito nasa taas ng Grego ng panahon na yun, sila ay mahirap. Pero may nangangailangan na tuka ng mga kapatid sa Jerusalem. Yung mga taga-Corinto, sinulatan na sila ni Pablo 1 year ago, kaya siya yung Corinthians yan eh. Yung First Corinthians, sinulatan na niya yung mga taga-Corinto na tumulong sila. After 1 year, hindi pa sila nakahanda na tumulong. Pero itong taga-Macedonia, mas nauna pa sila. Pero kita natin, pagkakataon nila, sila mas mahirap kung tutungusin. Sabi nito, for I bear witness that according to their ability, yes, and beyond their ability, they are freely willing. Pero ano ba ang kanilang kalagayan? Mas bigyan po natin yung mas naunang talata. Ano ang kalagayan ng mga tao ito? Ang mga kapatid na ito, sila ba'y mayaman? O sila ay mga dukha? Kung minsan, sinasabi natin, wala akong pagkakataon, sila akong pera ka natin. Kasi minsan totoo yun. Pero tingnan natin ito. Dito po sa ikalawang talata. Kung paano sa matinding pagsubok ng kapigatian, ang kasaganaan ng kailang kagalakan, ng kailang labis na kahirapan, ganyan. Yung dalawang bagay magkalaban eh. Sabi rito sa una, ang kasaganaan ng kailang kagalakan, ganyan. On the other, sabi rito, at ang kailang labis na kahirapan, ganyan. Ay sumasagana sa kayamanan ng kailang kagandahang loob. Obviously, kailang binigay, ay hindi katulad ng ibibigay ng mga taga-Corinto. Mayaman yun eh. Pero at least sila pa rin tumulong kanya. Sa gitna ng kailang kahirapan. Yun ang emphasis doon, di ba? Tuloy natin. Ako'y makapagpapatunay na sila'y kusang loob na nagbigay ayon sa kanilang kakayahan. At higit pa sa kanilang makakaya, sapagkat sila'y mahirap. Na nakikiusap sa amin, ito matindi pa sa kanila. Sila'y nakikiusap kay Pablo. Maaari si Pablo ay tanggapin. Siguro gano'n. Hindi ngayon tumulong kasi mahirap din kayo kaya. Pero hindi, nakikiusap sila, ganyan. Na nakikiusap sa amin ng matindi. Sabi niya, siguro yung siya imploring, ganyan. As with much urgency, ganyan. Tungkol sa biyaya na makibahagi sa paglilingkod sa mga banal. Paano nagawa? Sa gitna ng kapagatihan, nagawa nila. Verse 5. At ito ay hindi tulad sa aming inaasahan dahil sila ay mahirap. Hindi inaasahan ni Apostle Paul at ang magkasama ni Apostle Paul, sila tutulong. Hindi nila inaasahan nyo. Minsan sila nabigla.
At ito ay di tulad sa aming inaasahan. Kundi binigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon at sa amin sa pamagitan ng kalooban ng Diyos. Yan ang siya ng self-consecration. Binigay muna nila sarili sa Panginoon. Sila'y nagpailalim at nagtiwala sa Panginoon. Ibig sabihin, sa kanilang kaisipan, kahit kayo mahirap, kami tutulong, hindi kami pababayaan ng Diyos. Dahil ginagawa namin ang kalooban ng Diyos. Yun ang nakilala sa kaisipan. At sa amin sa pamagitan ng kalooban ng Diyos. Ganyan. Ito ang kalooban ng Diyos. So, gagawin namin, kahit ganito kalagay namin, alam namin din kayo, pababayaan ng Diyos. Ganyan. So, yun ang pananampalataya ng mga taong taga-Macedonia. Yung binigay mo lang kailang sarili, nagpailalim sila sa kalooban ng Diyos. Minsan tayo, ang problema sa ang nagiging dahilan, natatakot tayo. Ito na lang aking kakayahan, so hindi na makakatulong. Natatakot tayo sa ganung pagkakataon. Pero sila hindi. Yung ibinigay nila kailang sarili sa Panginoon. Kaya alam nila kung ano, kalooban ng Diyos. So sila'y nagpailalim sa kalooban ng Diyos. Pangalawa, sa pagmamahal. Yung salitang pagmamahal na ginagamit sa ganitong pagkakataon, hindi ito pagmamahal na may kaugnayan sa damdamin. Hindi ito phileo, na yan ang pinagaling sa salitang kapatid o kaibigan, kundi agape. Ito yung pagmamahal na you're willing to sacrifice alang-alang doon sa kabutihan ng tao yung tinutulungan. Yun lang yung ibig sabihin ng pagmamahal na sinasabi dito. Tutuloy na lang ito siya tignan na sa Tagalog. No? Sinasabi ko hindi ito bilang isang utos kanya, kundi aking sinusubok ang pagiging tunay ng inyong pag-ibig. Actually, hindi ko gusto isalin na ito. Kung magsasalin ako sa Biblia, hindi pag-ibig ilalagay mo doon. Yun sa pagitan ng lalaki ng bahay. Pagmamahal, ang tamang salita doon. Ang tunay ng iyong pagmamahal kapag iniambing sa kasigasigan ng iba. Ganyan. So yun, taga-Macedonia, sila yung mas masigasig. Sa gitna ng kailang kahirapan. So sabi ni Pablo, sinusubukan kong yung pagmamahal kanya. Sa pamagitan ng pagpapakita ng kasigasigan ng iba. Talagang kayo may pagmamahal sa inyong mga kapatid kanya sa Jerusalem, na nakailangan tulong nyo kanya. Tignan nyo, ginawa ng taga-Macedonia kanya. Sa gitna ng kailang kahirapan, sila'y handang tumulong at nagbigay na higit sa kailang kakayahan kanya. So, ibig sabihin, ito ay magagawa natin yan kung meron tayong pagmamahal sa ating kapwa kanya. Hindi pinag-uusap kung kilala mo Kung yun may pagkakataon na tumulong ka kanya. Yun sabi ng Panginoon, makikita sa kasaysayan na yun. Ang ating pagmamahal ay napapatunayan sa pamagitan ng ating kabutihan, generosity, yung willing na magbigay. Yung liberality, kasaganaan ng ating pagbibigay. So, ating pagmamahal ay pinatutunayan noon. Hindi lamang ito pagmamahal sa ating kapwa, kundi pagmamahal sa Panginoon. Ito po ang mahirap, kaya mahirap ang maging Kristiyano. Hirap po tayo 4 minutes. Ito mahirap sa pagiging Kristiyano, mga kapatid. Pinapatunayan natin ang ating pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa ating kapwa. Mahirap yun. Paano natin pinatutunayan ating pagmamahal sa Diyos? Ito rin sa pamagitan ng kasaganaan ng ating pagbibigay sa Diyos. Minsan mahirap mag-reflect, magbulay-bulay, kung tumatama nga tayo sa ating pagsunod sa Diyos. Lalo sa ating pagbibigay. Kasi natin, hindi inutos ng Panginoon na ibibigay natin lahat. Hindi inutos yun. Although meron tayo makikita kalimbawa na yung babaeng bao na mahirap, binigay niya lahat ng kanyang ang lahat ng kanyang meron sa Panginoon. Pero actually, hindi sinasabi sa Biblia, specifically, ibigay natin 100%. Wala sinasabing gano'n. Pero paano natin ikukumpara ang mga bagay na ginagastos natin para sa ating sarili at ang binibigay na sa Panginoon? Di ba mahirap sipin yung gano'n? Paano tumatama ba tayo o hindi tayo tumatama sa ganung bagay? Ganon din po ang pagtulong sa nangangailangan. Ganon din.
Ito yung pagpapatuloy ng ating kasaganaan at willing na tumulong. Yan binasa din sa verse 24. Sa Tagalog para... Kaya ipakita ninyo sa kanila sa harapan ng iglesia ang katunayan ng inyong pag-ibig o pagmamahal. At ang aming pagmamalaki tungkol sa inyo. In other words, si Apostle Paul, pinagmamalaki niya ang mga taga-Korinto. Sigurado tutulong yung mga kanya. Dahil meron silang kakayahan. Pero after 1 year, di pa siya natulong. Kaya kanya patunayan nyo, kanya yung pagmamahal kanya. So kung sasabihin natin, mahal natin ang Diyos, patunayan natin. Mahal natin ang ating kapwa, kailangan natin patunayan kanya. And most probably, ito lalo sa ating kapwa, ito yung maipapagit sa pangin na pagtulong mo ngayon. Sa pagkakataon na meron tayong pagkakataong tumulong ngayon. Yun yung sinasabi sa atin. Dati pwede sabihin na doon po sa isang bahagi ng John, hindi tayo nagmamahal sa ating kapatid sa salita kanya, kundi sa gawa. At doon sa bahagi pa ng ating pagpapatuloy ng ating pagkatungkol sa bagay na ito, kung ikaw kanya, kung isang tao ay may pag-aan, isang liputan ito kanya, ang nakita niya kanyang kapatid na may pangangailangan at hindi tinulungan, paano nananatili sa kanya ang pagmamahal sa Diyos kanya. Yun ang challenge sa atin. Kaya lang, bilang mga Kristiyano, hindi naman sabilitan niya. At palagi natin sinasabi, ang Iglesia ng Panginoon, kahit sa anong paraan tignan natin, walang pamimili. Wala tayong pinipilit na tao sa Iglesia ng Panginoon. Tayo gumagawa, batay sa ating pananampalataya. Kung ayaw gawin ng isang kapatid, wala tayong magagawa. Ang magagawa lang natin, kung matigas ang ulo niya, alisin natin siya sa ating bilang. Pero otherwise, wala naman tayong magagawa. Ito'y base lahat sa ating pananampalataya. Gaano ang extent ng iyong pananampalataya, yun ay mapapakita natin ang ating pagmamahal sa Diyos, sa ating kapwa. So ito'y katunayan ng ating pagmamahal kahit sa Diyos o sa ating kapwa. Yun makikita natin. So ito isang challenge kasi hindi ito optional actually. Ito isang utos ng Panginoon sa atin. So yung sacerdote at yung Levita, obviously, nagkasala sila. At kung di sila nagsisi, o di man nila na kinila, nagkasala sila, sa araw na paghukom, di sila maliligtas. O isang bagay magkasala tayo pagkat yung nagkasala ka at pagbago ka kanya. Pero iba naman yung nagkasala, di mo tinanggap na nagkasala ka. Wala tayong mabasa doon sa talata, di ba? Mahal nagsisi sila later on, na-realize sila, nagkamali sila, o baka hindi. O paano sila maliligtas, di ba? Alam niyo sa mga liberal na kapatid, sa pagkabi nila, kami nagmamahal kami sa aming kapwa kanila. Actually, hindi. Nilalagak nila lahat at pagtulog nila sa iglesia. Kaya po inuna natin sa ating pag-aaral para makikita natin sa kaisipan natin na bilang mga individual, meron tayong obligasyon sa pagtulong. Meron din obligasyon ng iglesia. Bahagi ng gawain ng iglesia. Pero majority ng pagtulong ay sa individual. Makita. Dahil ang katunayan ng ating pagmamahal sa Diyos at sa ating kapwa. So ito po ang ating, napasya po tayo, so ito ang ating pag-aaral po sa umaga po ito. Ganun kaya 30 minutes, di ba?